Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na saliksikin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasa at pakikinig ng salita ng Panginoon. At muli, yung lagi po nating sinasabi, I hope na lagi po tayong lumalago at naipapamuhay po natin yung salita ng Panginoon na ating natututunan at mas nakikilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo na tunay nga po talaga na siya ay Diyos sa ating buhay. So, nandito na tayo sa John chapter 8 at dito muna tayo sa 1 to 11. Okay, so ang Panginoong Hesukristo, di ba, last week na pag-aralan po natin na gusto po nilang patayin or ipahuli ang Panginoong Hesukristo, pero ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po niya ay hindi pa po ito panahon, kaya sa time na yon sila po ay umuwi at naghiwa-hiwalay. So dito naman ngayon pumunta ang Panginoong Hesukristo sa Mount Olives. Kadalasan dito po nagpupunta ang Panginoong Hesukristo para manalangin. So kinabukasan nagpunta uli po siya sa templo para ay magpatuloy na mangaral, magturo at ipakilala kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya na dapat po niyang gampanin dito sa mundong ito. At ito ulit, yung nangyari po dito is may mga Pariseo, yung mga mahilig sa kautusan, may dinala po silang isang babae and sabi po nila na nahuli po nila na nangangalon niya to trap Jesus kung ano po yung sasabihin po niya. At makikita po natin dito na yung ipinakita ng Panginoong Hesukristo ay napakagaling at wala pong nangyari. Grabe po talaga yung ginagawa ng mga Pariseo at yung mga mahilig sa kautusan, yung mga hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoon ay siya yung sinugo ng Ama para ipakilala ang Ama at ibahagi na siya yung Misaya na sinugo ng Panginoon dito sa mundong ito. Pero hindi po nila ito pinaniniwalaan. Marami pong mga bagay na ginagawa po nila para mahuli ang Panginoon, pero ang Panginoon alam po niya yung ginagawa po niya. So yun na nga, may isang babae na huli daw po nila sa pamamagitan ng pangangalo niya, pero makikita po natin dito kung nahuli po nila itong nangangalon niya, bakit yung babae lang yung dinala nila? Bakit hindi po nila dinala yung kasama po niya? So talagang makikita po natin dito na tinatrap po nila ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Ito yung sinabi sa verse 4, sabi nila, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Pero ang Panginoong Hesukristo, sabi niya dito, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli, siyang yumuko at sumulat sa lupa. Amen? So, wala pong ginawa ang Panginoong sa Hesukristo kundi sumulat sa lupa. Ano kaya yung sinusulat niya? Siguro yung kautusan na lagi po nilang sinasabi kay Panginoong Hesukristo na ito ang sabi sa kautusan. Ito yung sinabi ni Moises na bawal ang ganito. Sabi po niya, ang sino man ang walang kasalanan ay siyang bumato sa babaeng ito. At tinutuloy niya yung pagsusulat ng kanyang daliri sa lupa. So sabi niya, nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? O diba? So wala pong sinabi ang Panginoong Hesukristo kundi nagsulat sa pamamagitan ng kanyang daliri sa lupa. Siguro yung kautusan nga yung sinusulat ng Panginoon doon sa lupa para mabasa ng mga tao kasi lagi po nilang sinasabi na sabi sa kautusan, sabi sa sinulat ni Moises, gano'n. So, o sige nga isulat po natin. So, yun po yung ginawa ng Panginoon. So, habang siguro binabasa po nila, ay, na-violate ko yun, ay,
ginawa ko yun. Ay, oh, makasalanan pala din ako kaya sila umalis. Wala pong bumato na kahit isa po sa kanila simula sa matanda at sa pinakamababa siguro na edad. Kaya kasi pag maedad ka, mas nakikita mo kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo. So, kaya sa simula sa matanda at sa pinakamababa, umalis po sila. So, nang tumayong Panginoong Hesukristo ay wala na po sila. Tinanong niya yung babae lang po ang natira. At tinanong niya yung babae na saan sila? Wala bang humatol po sa'yo? Sabi niya sa babae and sabi ng babae, wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen. So makikita po natin dito yung biyaya ng Panginoon na ipinakita niya dito sa babae na hindi rin po niya hinatulan ang babaeng ito. Hindi, sinabi niya, umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen? So, ganun po yung pinakita ng Panginoon sa atin na even though na tayo po ay makasalanan, wala po tayong maipagmamalaki, wala po talaga tayong ihaharap sa Panginoong Hesukristo, but because of His grace, at yun nga yung sinabi niya, napatawad ko na kayo. Huwag kayong manatili sa kasalanan, huwag kayong mabuhay sa kasalanan. Di po ba? So it doesn't mean that you will become pure. The moment you accept Jesus Christ as our Lord and Savior is every day tayo po ay nababago. Every day we are denying ourselves to follow Jesus kasi nga hindi po natin kayang magbago ayon doon sa salita ng Panginoon kung wala ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Wala yung banal na espiritu na siyang tutulong po sa atin kasi the moment we realize Jesus Christ as our Lord and Savior at we desire to follow Him is ang banal na espiritu na po yung tutulong po sa atin. Amen? So nakita po natin dito na yung grace na ipinagkaloob ng Panginoon dito ay ipinagkaloob niya sa babaeng ito at sinabi niya, go! Umalis ka na at huwag ka nang magkasala. Amen? So, biyaya yung ipinakita ng Panginoong Hesukristo dito kasi yung mga ginawa ng mga Paraseyo at mahilig sa kautusan ay kulang din naman yung pagtatrap po nila. Sila mismo tuloy ang nagpakita na wala po silang alam about sa kautusan kasi kung babasahin po natin sa Leviticus 20 verse 10, nasabi po niya doon, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. So, kung sinabi po nila na ito po ay nahuli ayon sa pangangalunya at ito ay dapat patayin, pero isa lang yung dinala nila, yung babae lang, dapat sana pati yung lalaki. Kung babasahin din po natin yung Deuteronomy chapter 17, ito po yung paggawa ng masama laban kay Yahweh. At sabi nga po dito sa verse 4 to 5, sabi niya dito, sino man sa inyo ang matuklasang gumawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumisira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan o sa mga bituin ay siya sa atin. Ninyong mabuti kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at batuhin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpatutuo. Hindi sapat ang patutuo ng isang saksi. Amen? So sabi ng kautusan po dito, na kung sino man po ang gumawa ng masama laban kay Yahweh ay kailangan may 2 o 3 na saksi. Hindi sapat ang isang saksi, kailangan 2 o 3. Pero yung nangyayari po dito ayon sa pagtatrap po nila kay Panginoong Hesukristo ay wala po silang dinala na saksi. Ayun pa man is ipinakita pa rin ng Panginoong Hesukristo yung biyaya para sa babaeng iyon at wala pong nalabag na kautusan. Kasi ang intention ng mga Paraseyo at yung mga mahilig sa kautusan ay para hulihin ang Panginoong Hesukristo. Pero yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay wala po siyang nilabag. Yung natutunan ko po dito at nag-remind po talaga sa akin is let us continue to practice grace po talaga. Huwag po natin i-condemn kung ano yung
kasalanan ng iba. Kasi dati ganun po ako. Kasi kahit nagsisimba po ako noon, but sometimes pag may nakita po ako na nakikipagrelasyon kahit may asawa po siya sa Pilipinas, kasi mostly dito sa ibang bansa, hindi lang po dito sa Israel, marami po talagang nakikipagrelasyon na kahit may asawa po sila sa Pilipinas and sa ibang bansa ay nakikipagrelasyon din po sila. So, I feel na malaki yung kasalanan nila, tapos ako, maliit yung kasalanan ko. When I realized that Jesus forgive me, wala din po pala akong may pagmamalaki po sa Kanya. Tutunan ko na kailangan din pala natin iparamdam yung pagmamahal ng Panginoon na natagpuan po natin. Kasi ito po yung kailangan po nila, yung pagmamahal, yung satisfaction na nanggagaling sa Panginoon. And isa pa is about sa alaga ko noon. Lagi po niya akong sinisigawan, lagi po niya sinasabi, magnanakaw ka, wala kang silbi, masasamang salita, sinasabi niya sa akin. So, sabi ko, sa isip-isip ko, umiiyak na ako doon. Sabi ko, kaya pala niyo pinapatay ang Panginoong Hesukristo dahil ganyan ang ugali niyo. Ganyan kayo, napakasakit kayong magsalita. Sabi daw isip-isip ko. When it comes again that Jesus Christ is my Lord, talagang karoon po tayo ng patient, yung pagmamahal po talaga at more understanding sa kanila kasi hindi po sila okay. Kaya nga, kailangan po nila ng caregiver para iparamdam yung pagmamahal, ibigay kung ano yung kailangan po nila. Pero napakahirap po talaga na mag-alaga ng may sakit sa ulo, kaya kailangan mo talaga yung patient, yung malawak na pang-unawa. Pero dahil noon, hindi ko pa, although nagsisimba po ako noon, is wala pa po yung more understanding ko about kay Panginoong Hesukristo, kaya minsan nagre-respond po ako ng mali. Nung naintindihan ko na yung the way how Jesus Christ loved them so much, how Jesus Christ, yung patient po niya talaga na sabihin kung sino siya sa mga Hudyo, sino siya sa mga Paraseyo, sino siya sa mga hilig sa kautusan, ay talagang napaka-patient po niya at talagang pinagtitiisan po niya sila para malaman po nila ang katotohanan. Kaya praise the Lord po talaga sa kanyang pagmamahal, yung sobrang pagmamahal po niya. Kaya hanggang ngayon ay naaabot po tayo at marami pang maaabot para maiparamdam yung biyaya, yung pagmamahal niya po sa atin. Kaya kahit makasalanan po tayo, kahit sinukondem po tayo ng ibang tao, but we know that God still love us at God still wants us to be saved at huwag nang manatili sa ating mga kasalanan na ginagawa po natin. Kasi ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay patuloy na nababago. Hindi pwedeng sabihin mo na kilala mo ang Panginoong Hesukristo pero nananatili ka pa rin sa ginagawa mong dati. Mayroon at mayroon na pagbabago na mangyayari sa iyong buhay. Kaya praise the Lord, let us continue to saliksikin to know Jesus Christ as our Lord and Savior dahil napakaganda yung biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Hindi po mahirap kundi kapayapaan. Amen? So let us continue to practice grace every day. Our response to our Jesus Christ is go in sin no more. Huwag na tayong magkasala. Not to condemn others kasi tayo din makasalanan, maliit at malaki. Pare-pareho po yan kay Panginoong Hesukristo kasi yung kabayaran ng pagpapatawad ng ating kasalanan ay isa lang, yung buhay po niya, yung dugo niya na dumanak sa lupa. Kaya huwag po nating isipin na mas malinis po tayo sa iba, mas malaki yung kasalanan ng iba. Yung kasalanan po natin ay pantay-pantay sa panangin ng Panginoon dahil nga isa lang ang kabayaran, yung pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Amen? So continue to practice love every day and continue to practice grace every day. Grace is enough every day sa atin para hindi na po magkasala dahil ang biyaya ng Panginoon ay siya ding kalakasan po natin para hindi po tayo magkasala. Di tumingin po lagi tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang biyaya ay tayo po ay pinatawad. Amen? So, glory to God. Yun lamang po. At hanggang sa susunod muli. Shalom, shalom. God bless.